Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest survey ng SWS na kung saan patuloy na lumalagapak ang rating ng Pangulong Marcos. Samantalang si BP Sara patuloy na tumataas. Kaya halos lahat, kahit mga anti-Duterte, aminado sila na sobrang popular si BP Sara at nagtataka sila bakit na sa kaliwat ka ng batikos, putik, kaso na binabatoy, sinasamba sa kanya, bakit daw palaging pataas ng kanya rating. Okay, ito. SWS survey, meron silang survey noong September of 2025. Tapos yung pinaka-latest survey nila is November 24 to 30 of 2025. Compare natin itong rating ni PBBM at kay BP Sara. Unahin natin si PBBM. Noong September of 2025, ang net satisfaction rating ni PBBM is positive 7. Di okay pa yan. Positive. Although mababa na dahil 7 na lang eh. Ano ngayon? Pinaka-latest, negative 3. So ilan ang bagsak? 10 points. Pababa. Si BP Sara, positive 25% noong September. Itong latest November is positive 31. Kaya, sino yung TV host na nagtataka? Doris Bigonya. Bakit sa dami ng mga inaakusa si BP Sara, laban kay BP Sara, parang hindi tumatalab? Parang dinededman ng mga tao kasi pataas ng pataas ang kanyang rating. Ano bang dahilan? Tinanong niya si ex-Senate President Drilon. Ang ganda ng sagot ni Senator Drilon. Sabi niya, hindi ko rin alam. Mabuti pa, tanungin niyo ang taong bayan. So, punta tayo dito kay Secretary Junvic Rimulya na kamakailan lang nagpahayag siya sa interview ni Ses Drilon na hindi daw siya tatakbo pagkapangulo sa 2028 kung hindi siya i-endorse ng Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ang galing nitong si Ses Drilon. Sana, with that negative ratings, what does that mean? Ano ang magagawa endorsement ng isang Pangulo na considered lame duck na sa lahat ng surveys, negative na ang kanyang net satisfaction, trust, or approval rating? What does that mean? Dito makikita na hindi nag-iisip itong ibang kandidato. Basta lang, endorse ako ng sitting president, okay na yun. Sige, good luck. So, sige, batuhin nyo pa ng putik. Kasuhan nyo pa. Whatever, gawin nyo kay BP Sara. Sampal, itong Akbayan. May warning sila kay BP Sara. Sabi, humanda ka, sabi ni Congressman Percy Sindanya. Dahil you will be recorded in history as the first Vice President who was not only impeached once, but twice. 2 beses daw. May impeach si BP Sara, nako, bumira kagad. Kasi kung hindi ka abogado, ako hindi man ako abogado, akala ko, nga, na-impeach na last year si BP Sara. Kasi nakarating sa Senado yung impeachment case niya, nagsuot na ng toga o robe ang mga senator judges. So, akala ko, na-impeach na siya. So ngayon, mai-impeach naman siya twice. History nga. Mabuti na lang, ito may nabasa akong post ni Attorney Regal Oliva, isang magaling na DDS lawyer. Si Mr. Jason sa may post din siya na, stop it! Sabi ni Regal Oliva hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Yung decision ng Supreme Court, that's not an opinion, it's a fact. Void ab initio. Yung impeachment ni BP Sara last year. Anong ibig sabihin ng void ab initio? It never happened. Void or defective from the beginning, as if walang impeachment na nangyari last year.
Kaya sa mga kongresista dyan, mag-aral-aral naman kayo sa batas para hindi kayo makuryente pagtawanan na impeach twice. Tignan nyo yung desisyon ng Supreme Court. Ano ang ibig sabihin ng void ab initio? It never happened. So kung ma-impeach siya ngayon pa. So, naghahanda na si Senator Soto. Aapurahin daw niya yung impeachment trial. Ibig sabihin, ano na? May script na. Hindi pa nga nadidiscuss sa Committee on Justice yung impeachment complaint ni BP Sara. Alam na ni Senator Soto na makakarating sa Senado yung ano. So, no problem. Sige lang. Paapurahin nyo. The faster, the better for us, ano? Para matigil na itong political exercise na ito. Dahil habang nandyan pa yung minority, yung siyam na senador, walang kaba. Ang mga DDS, walang kaba si BP Sara dahil may nakahandang tumulong sa kanya because this is a political exercise. Ang decision dyan hindi dahil sa ebidensya or whatsoever. Kung ano yung nakikitang prevailing situation sa politika, boboto ang mga senador sa kanilang political interest.